Inaanyayahan ko kayong samahan akong magnilay tungkol sa misteryong hatid ng araw na ito ng Biyernes Santo. Magsimula tayo sa ilang mga bagay na kapansin-pansin sa binasa nating kwentong pasyon ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Hindi nyo ba napansin na parang bumabaliktad ang mga sitwasyon? Anong ibig kong sabihin? Simulan natin sa eksena nung dumating ang mga kawal upang arestuhin si Jesus. Napansin ba ninyo na tila baliktad ang sitwasyon? Si Jesus ang inaaresto. Pero imbes na siya ang matakot, ang mga umaaresto ang tila natatakot. Si Jesus pa nga ang magtatanong sa kanila kung sino daw ba ang hinahanap nila. At nang sumagot si Jesus, imbes na sugurin siya, sila ang napaatras at nabuwal. Ang inaaresto nila, nanatiling kalmado. Humaharap siya, hindi nagtatago. Ang umaaresto, sila ang parang ninenervyos. At sila pa ang bumagsak. Ang tila kaparehong sitwasyon na pilit bumabalik sa aking alaala ay isang eksena noong arestuhin ang yumaong si Ninoy Aquino sa loob ng isang eroplano ng China Airlines noong Agosto 1983. Kalmadong kalmado ang inaaresto. Hindi siya umaalma. Ang mukhang nasa panic mode ay yung mga militar na umaaresto. Kasi halatang halata na meron silang maitim na binabalak pagbaba sa hagdan patungo sa tarmac. Alam niyo ba yung pakiramdam nung nag-practice ka ng matagal, pero sa aktual, pinangunahan ka ng nerbiyos? Hindi ho talaga madaling praktisin ang masamang gawain para sa mga mayroon pang natitirang kaunting konsensya. Ganyan din ang dating ng eksena nang iharap si Jesus kay Poncio Pilato noong Biyernes ng umaga para sa paglilitis. Tila bumabaliktad din ang sitwasyon. Interrogation ho ito, di ba? Si Pilato ang dapat magtanong at si Jesus ang dapat sumagot. Pero sa mga sagot ni Jesus, ibinabalik niya ang mga tanong bilang tanong. At si Poncio Pilato, siya ang sumasagot. Bumabaliktad ang interogasyon. Kalmadong kalmado
ang ini-interrogate, ang tila kabadong-kabado ay ang nag-i-interrogate. Siya yung ninenerbyos. Sumasagot ng malinaw si Jesus sa mga tanong ni Pilato tungkol sa pinaninindigan niya. Pero si Pilato, siya ang tila naguguluhan at nagdududa. Para bang sa sandaling iyon, hindi na si Jesus, kundi si Poncio Pilato ang nililitis. Bumaliktad, di ba? Kaya sa huli, pinahayag ni Pilato ang hatol niya. Ang sabi niya, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Wala pala eh. Ba't hindi mapalaya? Wala siyang makitang kasalanan. Yun ang hatol niya. Pero hindi rin naman masusunod ang hatol niya. Bakit? Kasi walang bisa ang kapangyarihan niya. Wala siyang tunay na otoridad dahil pinangungunahan na siya ng takot at pangamba sa impluwensyang pampolitika ng mga kumakalaban kay Jesus. Mas ramdam mo pa nga ang otoridad ni Jesus kaysa otoridad ni Poncio Pilato. Parang pamilyar, di ba? Parang sa gobyerno natin. Hindi naman lahat ng nasa gobyerno'y tanga. Alam naman ng marami sa kanila kung ano ang tama. Pero hindi nila mapanindigan. Sana nakikinig sila, no? Bumaliktad din ang sitwasyon tungkol sa disposisyon naman ng taong bayan. Ang mga dating sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, ang mga sumigaw nung salubungin ang pagpasok niya sa siyudad ng Jerusalem, ngayon, iba ang isisigaw. Ipako siya sa krus. Sino bang nagsabing Vox Populi, Vox Dei? Latin ho yun. Ang ibig sabihin, ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Alam naman nating lahat, hindi yan laging totoo. Yan ang ideal sa demokrasya. Pero hindi laging nagkakatotoo. Kung minsan, sa lipunan, kahit ang nakararami ay pwedeng magkamali. Kapag idinaan na sa palakasan ng boses, kapag idinaan na sa resulta ng mga survey o sa popularidad ng mga tipong leader na berdugo na walang paggalang sa batas, pwedeng lukuban ng dyablo at maimpluwensyahan ang opinyon pampubliko. Pwedeng samantalahin ang mga kumakapit sa patalim. Totoo naman, di ba? Effective
ang ayuda ng mga patron. Madaling magpa-viral ng fake news at propaganda, lalong-lalo na sa social media. Nasabi ko nga sa homily ko noong nakaraang linggo, sa linggo ng Palaspas, dalawang Jesus pala ang pinagpilian ayon kay San Mateo. Jesus din pala ang tunay na pangalan ni Barrabas. At si San Mateo lang ang nagbanggit nito sa kanyang ebanghelyo. Kaya kinailangan palang linawin ni Poncio Pilato sa kanyang tanong kung sino ba sa dalawang Jesus ang pipiliin ng taong bayan. Si Jesus Barrabas ba o si Jesus Nazareno? Ibinoto ng taong bayan ang tulisan. At ipinapako ang tunay na hinirang ng Diyos. At akala ni Satanas, nagtagumpay na siya. Akala niya, kanya ang huling halakhak. Maaga siyang nagdeklara ng tagumpay. Nagkamali siya ng akala. Pero wag ho tayong magmamadali. Tingnan naman natin ang mga alagad. Napansin ba ninyo? Bumabaliktad din ang sitwasyon ng mga alagad. Ang 12 apostol na matagal nang kasama ni Jesus, biglang nagsipagtago. Pati nga si Simon na binansagan sa palayaw na Pedro. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Pedro? Bato. Si Bato. Ang alagad na inaasahang maging sintigas ng bato sa paninindigan. Bigla ba namang naduwag? Ni hindi mga armado ang kaharap niya. Noong tanungin siya kung katropa nga ba niya ang Jesus na ito na taga Nazaret. Mga katulong lang sila na nagkataong nagpapainit ng kamay doon sa patio ng bahay, palasyo ni Caiphas. 3 beses nagtanong at 3 beses ding ipinagkaila ni ni Pedro. Pinagkaila ni Pedro ang bato. Nakilala niya si Jesus. Yung ibang lalaking alagad, anyari? Well, bukod sa taksil na si Judas, ang iba na nagsipagdala pa man din ng mga armas, biglang nagsipaglaho. Nawala sila sa eksena. At sino ang naiwan sa kalbaryo, sa paanan ng krus?
ang mga babaeng alagad. Ang mga babaeng alagad. Kasama si Mama Mary. Well, isa lang daw yung lalaking alagad na naiwan sa paanan ng krus, yung umaalalay kay Mama Mary. Ni hindi masabi ng manunulat ang kanyang pangalan. Napansin nyo, wala siyang pangalan. Tinatawag lang siyang ang alagad na mahal ni Jesus, as if hindi mahal ni Jesus yung ibang mga alagad. Bakit nagtatago sa pagkakakilanlan ang alagad na ito? Alam niyo ba, sa kwentong pasyon, nung tatlong ebanghelyo, Mateo, Marcos, at Lucas, ayon sa kwento, wala naman daw naiwan ni isang lalaki. Wala daw naiwan ni isang lalaki. Ni isa sa 12 lalaking alagad. Wala daw naiwan sa paanan ng krus. Isang ebanghelista lang ang nagsabing, hindi, meron. Parang gusto niyang sabihin, andun ako eh. Kasi siya ang manunulat. Andun ako eh. Pero yung ibang ebanghelista, wala silang sinasabi na nandun siya. Ay, hindi ko ito sinasabi para pagdudahan siya. Hindi ko siya pinagdududahan. Kahit wala siya sa 3 kwentong pasyon, hindi naman siguro siya nagsisinungaling. Ako, personally, naniniwala ako na nandoon siya. Hindi lang siguro napansin nung ibang nakasaksi sa eksena ng Kalbaryo. Dahil alam niyo ako, mahilig akong mag-reading between the lines. Atin-atin lang. May kutob ako na nagsuot babae. Na nagsuot babae. Itong bunsong alagad. At hindi naman siya nahalata. Dahil bata pa siya. Mahaba ang buhok. Makinis ang mukha. Wala pa siyang balbas. Hindi nga ba, pag minsan tumitingin tayo sa eksena ng crucifixion, parang puro sila babae. Palagay ko, nagpanggap siyang babae. Meron bang taga Malabon dito? May narinig ako na kwento ng mga katipunero sa Malabon. Nagsuot daw sila ng suot babae. Nung minsang prosesyon ni San Bartolome. Nagsuot babae. Dahil sasama sila sa hudyat ng revolusyon. Pero kinailangan nilang magpanggap. Baka kasi sila masita ng mga gwardiya sibil. Ang nakakatawa lang, hindi man nasita ng mga sundalo itong bunsong alagad. Nakilala naman siya ng Panginoon mula sa krus. Di nga ba sinabi niya sa nanay niya, Nay, ituring mo ang alagad kong iyan
bilang sariling anak mo. At sa bunsong alagad, sinabi rin niya, ituring mong sariling nanay ang nanay ko. Teka, hindi pa po tayo tapos. May isa pang bumaliktad na sitwasyon. Meron daw palang 2 lalaki na sumama din sa Kalbaryo na hindi kabilang sa 12. Sila ay 2 sa mga tagahanga ni Jesus na medyo mayaman, may kaya, maimpluwensya sa Jerusalem. Sino itong 2? Pinangalanan sa dulo. Sana nakinig kayong mabuti. Pinangalanan sila sa dulo. Ang Pariseo na si Nicodemo at si Joseph of Arimathea na miyembro ng Sanhedrin Council. Mga sikat, may kaya at influential people. Mga alagad pala sila. Mga closet disciples na sa bandang huli nagladlad. Matagal na nilang tinatago ang kanilang paghanga kay Jesus dahil hindi pa sila handa na humarap sa mga mapanghusga kung sakasakaling lumantad sila. Pero ngayon, kung saan nalagay sa pinakadelikadong sitwasyon, ang dating lantad, nagsipagtago. Ang dating nagtatago, lumantad. Kaya naiintindihan ninyo kung ba't ko sinasabing maraming bumabaliktad na sitwasyon dito. Ang dating naduduwag, ngayon ay biglang tumapang. Ang dating nagtatapang-tapangan, ngayon ay biglang naging duwag. Mga kapatid, para hong ganito ang misteryo ng krus. Ito'y isang kabalintunaan. Sa English, it is a paradox. Kabalintunaan. Binabaliktad nito hindi lang ang mga sitwasyon, kundi pati ng mga paniniwala. Kaya nga siguro, minsan nasabi ni St. Paul, ang mensahe ng krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit para sa mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa mata ng mundo, ang krus ay kabiguan. Saan ka ba nakakita ng isang dakilang leader na wala namang kasalanan pero mahahatulan ng bitay at mamamatay bilang kriminal? Sa tingin ng madla, pinuno siya ng isang kilusang nag-ambisyon pero nabigo. Ang misyon niya ay nauwi sa pagkapahamak at kahihiyan. Ang leader na dating pinagkakaguluhan nila sa bandang huli ay iniiwasan na masahol pa kesa ketongin. Kaya tama si St. Paul nang sabihin niya, para sa mga Hudyo, he was
a scandal, a stumbling block. Sa Tagalog, batong katitisuran. Bakit? Dahil iba ang inaasahan nilang Mesiyas na magliligtas sa kanila. Ang ine-expect nila, powerful, makapangyarihan. Isang leader na nakikigyera, na katulad ng mandirigma na si Netanyahu, na mas nagtitiwala sa ngalan ng emperador ng Amerika kaysa ngalan ng Panginoon na kanyang Diyos. Handang sakupin ang buong lupain mula sa ilog hanggang dagat para daw muling may tayo ang nawasak na kaharian ni King David at para daw mabuong muli ang mga nagkalat na bayang pinili, the chosen people. Kahit na ang maging kapalit ay ang pagtaboy at pagpuksa sa mga naninirahan sa mga teritoryong yon. Ito pa rin ang pinipiling simbolo ng kaligtasan ng nakararami sa bayang Israel. Kaligtasan na sa kasamaang palad ay laging nauuwi sa kapahamakan. Kahit nakaranas na sila ng matitinding mga pagdurusa sa kasaysayan, tandaan ninyo ang mahigit 6 na milyong mga Hudyo na pinapatay sa Alemanya. Kahit matinding pagdurusa ang pinagdaanan na nila sa kasaysayan, hindi pa rin nila makita ang kanilang kapwa Hudyo na ang pangalan ay Jesus Nazareno bilang Mesiyas, bilang hinirang na manunubos. Siguro dahil hindi pa talaga nila matanggap na ang ibig tubusin ng kanilang Diyos ay hindi lang ang bayang Israel, kundi ang buong mundo. Sabi pa ni San Pablo, ganoon din naman kahit sa mga hindi Hudyo. Kasama na tayo doon. Ganoon din naman sa mga Gentiles o tinatawag niyang mga Griego. Para daw sa kanila, ang krus ay kalokohan. Kalokohan. Bakit ka nga ba naman magpapadehado kung ibig mong manalo? Anong klaseng kabalbalan ang prinsipyong mahalin mo ang iyong kaaway? Suklian mo ng mabuti ang masama. Magpaubaya ka sa mga nang-aalipusta sa iyo. Hindi ba yan katangahan? Kabalbalan? Kamangmangan? Kalokohan? Talagang binabaliktad ng Diyos ang ating mga pananaw sa mundo. Mula sa baliktad na pananaw ng pananampalataya, dito makikita ang nakatagong kapangyarihan ng Diyos. Kaya isa sa ritual natin ang nakatagong krus. Uunti-untiin natin aalisan ng balabal upang mahayag ang misteryong nakatago. Dito nahahayag
ang tunay na karunungan ng Diyos. Dahil ang paraan ng Diyos ay hindi katulad ng paraan ng mundo. Ang mundo'y naniniwala sa batas ng matirang matibay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang pamantayan ng mundo, lakas laban sa lakas, kapangyarihan laban sa kapangyarihan, lintik lang ang walang ganti, lumaban hanggang magkaubusan. Prinsipyo ng mundo. Pero sa krus na ating pupugayan, ibang klaseng karunungan ang binigyan ni Jesus ng patotoo. Hindi niya ginantihan ang tinanggap niyang panlalait, mga mura, gulpi, bugbog, kalupitan, karahasan, pati yung pampahid na espongha na pinapahid ng mga sundalong Romano sa puwet nila, sinausaw sa alak at pinasipsip nang sumigaw siyang, "Nauuhaw ako." Ganyang katinding pangiinsulto. Ibig ba ninyong yung ginagamit nating brush sa toilet, iduro-duro sa mukha nyo o ipasok sa mga bibig nyo? Pero yun ang ginawa. Hindi siya lumaban. Pero hindi rin siya umatras. Hindi pa rin niya sinuko ang mabuti, ang tama, ang totoo. Nanatili pa rin siyang matatag sa pinaninindigan na mas makapangyarihang di hamak ang pag-ibig kaysa poot, ang patawad kaysa kasalanan, ang kabutihan kaysa kasamaan. Laging handang magmalasakit kahit sa mga nahihibang sa mundo. Laging handang magpaubaya. Laging handang magparaya. Laging handang mag-alay ng sariling buhay kung kailangan. Bakit? Kasi alam niya, ito ang tunay na kinatatakutan ni Satanas. Kaya pala sinabi ni San Pablo, ang inakala ng tao na kamangmangan ay karunungan ng Diyos. Ang inakala ng tao na kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, sa mundong tila bumabaliktad, kung saan ang mali ang pinipiling tama at ang tama ang tinatanggihan, magpagabay naman tayo sa krus. Kapag tila nananalo ang kasamaan, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil sa krus, napatunayan na ng Diyos sa atin na ang akalay kabiguan ay maaaring maging tagumpay. Ang akalay kahinaan ay maaaring maging lakas. Ang akala mo'y kamatayan ay daan pala sa buhay na walang hanggan. Ito ho ang kahulugan ng ating taunang paglapit at pagpupugay sa krus ng Panginoong Hesukristo. Pero linawin natin, hindi ang pagdurusa ang pinupugayan natin, kundi ang pag-ibig na hindi takot
sa pagdurusa. Dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan natin. Dahil siya ang kordero na naghahatid ng awa ng Diyos at ng kapayapaan ng sanlibutan sa harap ng mga bumabaliktad na pag-iisip ng mundo. Tatanggapin ba natin ang baliktad na prinsipyo ng Diyos? Handa ba tayo na sumampalataya na ang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili ay hindi kailanman matatalo? Mga kapatid, ang krus na hahalikan natin ay hindi kamangmangan. Ito ang karunungan ng Diyos na hinding-hindi kayang unawain ng mundo, pero kayang tanggapin ng mga pusong pinagniningas ng walang hanggang pag-ibig ng Espiritu Santong kaloob sa atin ng pagdurusa at kamatayan at muling pagkabuhay ng minamahal nating manunubos.